Good morning po mga kapatid. Brother OG po, nandito na naman ako para mag-share sa inyo ng aking devotion. Dito pa rin tayo sa Exodo mga kapatid. Pero kagaya pa rin ng dati nating ginagawa bago tayo mag-umpisa, tayong lahat ay mananalangin muna. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman sa araw na to, Lord, dahil kami ay makakarinig, makakapag-aral, makakapagbasa ng iyong mga makapangyarihan salita, O Diyos. Salamat po, Lord. Ikaw po ang may kaloob nito, Father God. Salamat po. Lord, buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso. Turuan mo rin po ako at gabayan. Samahan, Lord, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito, O Lord. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli, Lord, at palagi ka naming pupurihin, sasambahin at dadakilain sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Welcome sa aking channel at dyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. Ipaki-click niyo na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po. Kahapon sinare ko po sa inyo ang chapter 4 na may pamagat na isinugo ng Diyos si Moses. Sinugo na siya, sinabihan na siya kung ano ang kanyang mga gagawin at pinakita na rin ang mga kababalaghan na kanyang mga gagawin. Tapos sa verse 18 po, bumalik si Moses sa Ehipto. At ngayon mga kapatid, dito na po tayo sa chapter 5 na may pamagat ng sina Moses at Aaron sa harapan ng Faraon, mga kapatid. Verse 1, sabi po dito, pagkatapos nito nagpunta sa Paraon sina Moses at Aaron. Sinabi nila, ipinapasabi ni Yahweh ng Diyos ng Israel na payagan ninyong pumunta sila sa ilang ang kanyang bayang Israel upang magpista bilang parangal sa kanya. Yun ang sabi nila sa Paraon na payagan dahil nga sila isasamba sa ilang. Sabi pa dito, sinong Yahweh? Sino siyang nag-uutos sa akin na payagan kong umalis ang mga Israelita? Sabi niya, sinong Yahweh? Sabi ng Paraon ng Ehipto, mga kapatid. Yan ang sabi. Sinong Yahweh? Sino siyang mag-uutos sa akin na payagan kong umalis ang mga Israelita? Wala akong kilalang Yahweh, sabi niya. Sabi dito, hindi ko papayagang umalis ang mga Israelita, sagot ng Paraon. Sabi nila, nagpakita po sa amin ng Diyos na aming mga Hebreo. Sabi dito, sinabi nila, nagpakita po sa amin ang Diyos naming mga Hebreo, kaya isinasamo naming payagan na ninyo kaming maglakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog kay Yahweh. Payagan nyo na kami para maglakbay ng 3 araw at maghandog para kay Yahweh na aming Diyos. Kung hindi, lilipunin niya kami sa pamamagitan ng sakit o digmaan, sabi niya. Kung di, sabi pa niya gano'n, lilipunin niya kami sa pamamagitan ng sakit o digmaan. Verse 4, sinabi ng hari ng Ehipto kina Moses at Aaron, at bakit ninyo ilalayo ang mga tao sa kanilang trabaho? Bumalik kayo ngayon din sa inyong mga trabaho. Mas marami na nga ang mga Hebreo kaysa mga Ehipto o mga Ehipsyo, no? Mas marami na raw. Nais pa ninyong tumigil sa pagtatrabaho, sabi sa kanila ng Faraon, mga kapatid, no?
Hindi kami alis. Hindi ko sila papayagan. Sabing ganyan, marami na nga ang Israelita kaysa sa amin. Paalisin nyo pa sila para sa kanilang mga trabaho? Hindi, sabi niya, ayaw niya. Ayaw ng paraon, mga kapatid. Nang araw ding iyon, pinatawag ng paraon ang mga tagapangasiwang Ehipsyo at ang mga kapatas, sabi dito, ng Israel. Sinabi niya, huwag na ninyo silang bigyan ng dayaming ginagamit sa paggawa ng tisa. Hayaan ninyo sila ang manguha ng gagamitin nila. Huwag na silang bibigyan. Hayaan nyo silang maghanap. So, pahirap na naman. Dagdag pahirap ang binigay sa kanila ng Faraon, mga kapatid. Sabi dito, at ang dami ng gagawin nila ay tulad din ng dati. Huwag babawasan kahit isa. Kung gaano karami ang kanilang trabaho. Kahit maghanap sila ng kanilang gagamitin, ganun pa rin ang trabaho. Walang bawas, mga kapatid. Walang bawas dito kahit isa, sabi ng paraon. Tinatamad lang ang mga iyan kaya nagpapaalam na maghandog sa kanilang Diyos, sabi ng paraon. Lalo ninyong damihan ang kanilang gagawin at lalo silang higpitan sa pagtatrabaho para hindi sila makapakinig ng kung ano-anong kasinungalingan. Dagdagan yung kanilang trabaho upang sila hindi makarinig ng mga kung ano-anong kasinungalingan, sabi ng Faraon, mga kapatid. Verse 10, pagkasabi nito ng Paraon, lumakad ang mga tagapangasiwang Ehipsyo at ang mga kapatas. Sinabi nila sa mga tao, pinasasabi ng Paraon na hindi na kayo bibigyan ng dayami. Kayo na ang bahalang manguha ng kakailanganin ninyo kung saan mayroon. Kayo na ang bahala, kayo na ang maghanap, sabi. At ang tisang gagawin ninyo araw-araw ay sindami rin ng dati. Ginaludgod ng mga Israelita ang buong Ehipto sa paghahanap ng dayami. Sila ay inapura ng mga tagapangasiwa at pilit na pinagagawa ng tig-isang, sabi dito, sindami rin noong sila'y binigyan pa ng dayami. No? Parang napakahirap. Binibigyan ng dayami at sila ang gagawa ng tisa. Ngayon, sila na ang maghahanap, pero dapat ganun pa rin ang dami ng kanilang gagawin. So, dagdag pahirap talaga ang ginawa sa kanila, mga kapatid. Kapag kulang ang kanilang nagagawa, ang mga tagapangasiwa, sabi dito, ulitin ko lang mga kapatid, kapag kulang ang kanilang ginagawa, ang mga kapatas na Israelita ay binubugbog ng mga tagapangasiwa at tinatanong, bakit kakaunti ang nagagawa ninyo ngayon, no? Kapag kakaunti doon, siyempre naghahanap sila ng dayami, ginagalugad nila kung saan-saan, at saka pa lang sila makakagawa, pero kailangan sindami pa rin. Kaya kapag sila ay kapag kakunti ang kanilang ginagawa, nabubugbog pa sila, mga kapatid, binubugbog pa sila, no? So kawawa. Sabi pa nga, bakit kakaunti ang gawa ninyo ngayon? Sabi, dahil dito pumunta sa Paraon ang mga kapatas at nagreklamo, bakit po naman ninyo kami ginaganito? Pinapagawa pa po kami ng tisa, ngunit hindi na binibigyan ng dayami, at ngayon po binubugbog pa kami. Ngayon ang mga tauhan ninyo ang may pagkukulang. Sumagot na ang mga Israelita. Sinabi ng Paraon, mga batugan, sabi sa Israelita. Sinabi ng Paraon, mga batugan, tinatamad lang kayo, kaya ninyo hinihiling sa akin na payagan kayong maghandog kay Yahweh. Sige, magbalik na kayo sa inyong trabaho, hindi kayo bibigyan ng dayami, at ang gagawin ninyo tisa ay sindami pa rin ng dati ninyong ginagawa. So ganun pa rin, walang pagbabago kahit nagreklamo na. Ganun pa rin, maghanap kayo ng dayami at gumawa kayo ng sindami pa rin ng inyong ginagawa. Nakita ng mga kapatas ang hirap ng kanilang katayuan ng sabihin sa kanilang sindami rin ng dati ang kanilang gagawin. Pag-uwi nila mula sa pakikipag-usap sa Paraon, nakita nila sa daan sina Moses at Aaron na naghihintay sa kanila. Sinabi nila sa dalawa, parusahan sana kayo ni Yahweh dahil sa ginawa ninyong ito. Nagalit sa amin ang Paraon at ang mga tauhan niya. Bibigyan pa ninyo sila ng dahilang patayin kami.
Sabi ng mga Israelita, ito yung kanyang ililigtas ni Moses. Pero sumagot sila, no? Binigyan niyo pa sila ng dahilan para kami patayin. Sabi sa kanila, sabi kila Moses, ano? Dito, verse 22, mga kapatid, nanalangin si Moses. Sabi po dito, mga kapatid, kaya nanalangin si Moses, Yahweh, bakit po ninyo pinapahirapan ng ganito ang inyong bayan? Bakit pa ninyo ako sinugo kung ganito rin lamang ang mangyayari? Mula nang makipag-usap ako sa Paraon ay lalong niyang pinahirapan ng inyong bayan. Sabi po dito, mga kapatid. At yan po ang katapusan ng chapter 5, mga kapatid. Grabing pahirap, ano? Simula nung sabihin nila na ganun, na sila'y aalis, 3 araw, payagan na sila upang makapaghandog sila sa ilang para kay Yahweh. Pero nagalit ang Faraon, mga kapatid, lalong naghigpit, lalong pinahirapan, no? Pinaghahanap na sila ng dayami, kagaya ng sabi kanina, ngunit sindami pa rin ang kanilang mga gagawin. Yung mga tisa yun, mga kapatid, yung tisa na kanilang ginagawa. Sindami pa rin. So lalo sila nahirapan, nagreklamo sila, pero napagalitan pa sila. Kaya sinabi nila kay Moses, binigyan niyo pa sila ng dahilan para kami patayin. Sinabi nila, lalo silang pinahihirapan, kaya ang ginawa nitong si Moses ay nanalangin siya. Ulitin ko lang dito sa verse 22, mga kapatid, ng manalangin. Kaya nanalangin si Moses, Yahweh, bakit po ninyo pinahihirapan ng ganito ang inyong bayan? Bakit pa ninyo ako sinugo kung ganito rin lamang ang mangyayari? Mula nang makipag-usap sa Paraon ay lalo niyang pinahirapan ang inyong bayan. Pero ito ay sinabi na sa kanya ng ating Diyos ni Yahweh na patitigasin ko ang puso ng Paraon at hindi sila papayagan. Sinabi na ito'y sa kadahilanan upang makita ng Paraon na to na ang Diyos ay ang makapangyarihan sa lahat. Amen. Yun po ang gusto niyang malaman ng buong Ehipto at ng mga taong Israel. Gusto niyang malaman na ako ang Diyos niyo. Ako ang bahala sa inyo. Ako ang magpoprotekta sa inyo. Ako ang gagawa ng paraan. Gagawa ako ng maraming himala. Yun ang gusto niyang iparating. Pero nandito nga, unti-unti na pinapatigas niya ng puso ng Paraon upang magsimula nang ipakita sa kanila ang kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, huwag tayo magsasawa. Hindi porki hindi ibinigay kagad ng ating Diyos yung ating panalangin, ating kahilingan, ibig sabihin nito iisipin na natin na hindi napakinggan ng ating Diyos ang ating panalangin o hindi ibibigay. Maghintay po tayo. Kuminsan sa tamang panahon ang pagbigay ng ating Diyos sa ating mga panalangin. Magtiyaga po tayo maghintay, manalangin. Kung kayo araw-araw nananalangin, gawin nyo ng 2 beses o gawing 3 beses na sa isang araw. O mas marami, mas maganda. Mga kapatid, yun po ang ating gawin. Magtiwala tayo sa ating Diyos. Marami siyang pangako sa atin. Ibigay natin sa Kanya lahat ng ating suliranin, pangangailangan sa ating buhay. At ang nangyayari ngayon sa ating mundo, alam kong nakikita yan ng ating Diyos. Nakikita rin ng ating Diyos yung ating mga panalangin, yung ating paglapit sa Kanya, yung ating pagmamahalan sa bawat isa. Nakikita yan ng ating Diyos at ang puso natin ay tinitingnan ng ating Diyos. Kaya alam ko magiging maayos na ang lahat at malapit na yan in Jesus' name. Salamat po muli sa ating Diyos. Salamat po muli sa inyong lahat, mga kapatid, sa pagsama nyo sa akin, sa pakikinig nyo na naman ng salita ng ating Diyos. Mga kapatid, tayo po ay lalapit muli sa ating Diyos. Nakikinig po siya ngayon. Samahan niyo po ako. Ihanda niyo ang iyong puso't isipan sa paglapit natin sa ating Diyos. Magsiyuko po tayong lahat. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman, Lord, sa mga salita mo na aming narinig, Lord. Salamat po sa lakas ng loob, sipag, talino na ibinibigay mo sa akin upang kahit sa simpleng paraan ay maihayag ko ang iyong mga salita. Salamat, Lord. Salamat din sa pagbukas mo sa aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak namin ito sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Salamat sa aking mga kapatid na handang makinig
ng iyong mga makapangyarihan salita. Ikaw po ang may kaloob nito, O Diyos. Kaya kami po ay nagpapasalamat. Lord, salamat din sa pakikinig mo at pagdinig mo sa aming mga panalangin, sa panalangin ng bawat presidente, sa bawat bansa, lalong-lalo na sa Pilipinas, O God. Alam kong nadinig mo na po ang aming panalangin at muli mo nang aayusin ang buong daigdig, Father God. Wala nang mamamatay, wala nang magkakasakit, wala nang magugutom at malulungkot. Magiging maayos na ang Israel, ang Pilipinas, ang Japan, Hong Kong, Father God, Amerika, lahat po ng bansa sa daigdig na ito ay magiging maayos, masaya, ligtas, Father God, masagana at tagumpay in Jesus' name, Father God, in Jesus' name. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Salamat, Lord. We glorify your name. We worship you, Father God. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Salamat po muli sa lahat. Sa lahat ng blessings, Father God. Blessings after blessings. Salamat po. At sa paglayo mo sa amin sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, at gawa ng kaaway, O Diyos. Salamat sa kaligtasan. Salamat po, Lord, sa inyong pagmamahal na hindi nagbabago sa lahat ng tao. Salamat po. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sinasamba, dinadakila, O Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas, lahat tayo mga kapatid ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos na buhay. Salamat sa inyo mga kapatid. Nadinig na ng Diyos ang ating panalangin. Salamat sa ating Diyos. Salamat po muli mga kapatid. Salamat po uli sa inyo. Mag-iingat po kayo palagi at lagi po kayong mananalangin mga kapatid. Magtiwala tayo sa ating Diyos. Magiging maayos na ang daigdig in Jesus' name. Salamat po at God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po.